late last night dito yon, pero sa inyo parang paumaga nung na-discover na meron palang posting na ginawa ang ICC mismo, itong tanggapan na nasa likod ko, ng update tungkol dito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? We all know na merong deadline na ibinigay ang ICC sa prosecution panel o April 4, tapos ang defense panel April 11 para sa mga submissions nila ng mga ebidensya at saka ng mga witnesses list nila. Pero isipin nyo, before pa yung April 4 deadline, nakapag-submit na ng almost 200 pieces of evidence ang prosecution para dito sa kaso na didinigin nga dito sa The Hague. Oh, ano pero ba confidential, marked as confidential yung annex na yun. So we can't really open that annex at ito ay viewable lamang kung ikaw ay parte ng defense panel para yung magdedepensa sa Pangulo. No? So sila ay para kumbaga sa email natin, naka-CC sila doon, naka-copy furnish sila. Pero kamusta yung yung legal team pala, Jovi, ni FPRRD? Kasi parang may narinig ako na banggit ni VP Sara, hindi pa rin buo. Oo, wala pa rin yung Pinoy lawyer. Ito yun parang yun na, we were waiting for Attorney Kaufman ito na yung third day of waiting for him because we want to know the composition. Because yung huli natin kausap kay Vice President Sara Duterte, sinabi nga niya, siya mismo inaamin niya na hindi pa buo yung team. Si Attorney Kaufman pa lang ang pwede niya publicly sabihin kung sino because they're vetting the other lawyers and meron ng submission ng name ng lone Filipino lawyer na ilalagay doon sa team na yon, pero hindi pa nila ina-approve. So actually alam namin na hinahanap dyan si Vice President Sara Duterte na mga lawmakers sinasummon because of the impeachment. Ay isa sa mga dahilan niya kung ba't isa nakakabalik dyan base sa kanyang mga pahayag dito ay dahil hindi pa nga buo yung team, kailangan niya i-vet ito para i-endorse sa kanya mga kapatid at sila na yung bahala after that. Oo, although wala pa namang sinasabi yata with finality sina Senate President Jesus Cordero tungkol dun sa nire-request ng Congress. Pero ultimo yung Malacanang, sinasabi na umuwi na siya. Pero sinek nga namin kanina yung travel order na binigay kay VP Sara. Hanggang April 30 pa naman. Yes. Yeah. Yeah. So, totoo yun. Pero, I think may timing din yung mga calls lalo na at publicly sinabi na naman ni Vice President Sara Duterte sa media na nagko-cover dito na hinihintay niya rin na dumating yung ilang kaanak niya para yun yung kahalinhinan. Tama ba yung term ko? Or ka-substitute niya na pumupunta daily doon sa sa kanilang ama. So, baka naman by that time pwede na talaga yung gano'n na may substitution at saka naghahalininan sila, ay pwede na umuwi dyan, kahit na April 30 pa yung travel order deadline. Kailan pala expected, Jovi, yung mga kapatid niya, yung mga kaanak niya dumating dyan? This week, next week, or wala pa talaga tayong idea? No, may idea tayo. This week, kailangan by the birthday, o mismong araw ng birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nandito na kasi ang nakalista na o pinalista na ni Vice President Sara Duterte doon sa visitors list ay si Kitty ang papasok sa araw mismo ng birthday. So dapat nandito na siya at least prior to that. So this week yun. It's either tomorrow or sa Friday mismo ng very early in the morning. Sorry, si Kitty lang nakalista. So, ibig sabihin, one family member at a time lang yon in a day? Kasama sa biyahe ang mother ni Kitty na si Hanilet, pero hindi ako sure kung kasama siya doon sa manifesto or sa listing ko sino yung pwedeng pumasok. Baka ibang araw siya. Kasi may talks dito na para talagang one relative per day, kasi one lawyer then per day. Yeah. So, I mean, depende. Kung nag-request na pwedeng sabay, parang we have to find out from the lawyers, which alam nyo naman na hindi pa nagpapakita si Attorney Kaufman. Oo nga. Pero Jovi, kamusta yung sentiments ng mga OFW natin dyan sa Netherlands? Kasi di ba may mga panawagan na nag-ugat pa yata doon sa Croatia na zero remittance from March 28. Parang 1 week. Zero remittance week in support of PRRD. Oo, we heard that first noong meet and greet yan ay usap-usapan doon sa mga sa stage noong meet and greet at nagsalita nga yung taga Croatia
na isang kababayan natin. Pero siya ay nagpa-interview lamang sa isang kasamahan natin dito na meeting, nagka-cover from SMNI. At after that, di na pa natin ulit ay kita yung pong kababayan natin na iyon. Okay, so pero may mga nakausap tayo, ayaw na nila magpa-on cam, and that's very understandable, Chiki and Maricel. Doon sa mga nakakasabay natin mga Pilipino, kanina lang dito may mga nakasabay ako ng mga kababayan natin na sinasabi ay yung iba sa kanila ay parang, of course, because yun yung kanilang damdamin bilang suporta sa dating Pangulo. Meron namang iba, parang naguguluhan, parang papaano. So, does that mean daw ba na in advance na nila ipapadala yung remittance nila or magpapadala sila ng pera in advance para hindi sumakto doon sa mga petsa na yon or after noon. So pero at the same time, pag ginawa nila yon, parang ganun din yon. So sabihin, na-remit pa rin yon, Mase. So parang they're still confused. They want to find out, siguro opportunity yon kapag sila nagkita-kita dito, pero ang malinaw doon, yung iba na nakausap natin, sinasabi nila na kumbaga mag-a-adjust doon yung pamilya na pinapadalhan nila kung i-advance sila or ipapadala nila ng delayed, 'di ba? So pareho pa rin papasok sa gobyerno natin, papasok sa bansa natin yung pera, hindi lang doon sa mga dates na yon. So ang mag-a-adjust si pamilya na usual na pinagdadalhan.